Ngayon mga paps, pagbibigay naman ako ng idea kung sakali mang second hand yung bibili ninyong kotse. Actually, may na-receive lang akong question and marami akong na-receive ng mga question na ano ba yung magandang second hand, paano ba pumili ng second hand, ano ba yung mga dapat tignan. So ngayon pagkwentuhan lang natin yung related sa second hand. Ano nga ba yung magandang second hand para sa atin? Well, para sa akin kung second hand man ang bibilin yung kotse, o sabihin natin medyo gamit na siya, hindi na siya ganun kamodelo, I suggest go to the most common car dyan sa area ninyo. Okay? Kung halimbawa man Toyota Vios ang may pinakamaraming sasakyan dyan sa inyo at sedan naman yung napupusuan ninyo, di okay, go for Vios. O halimbawa naman is marami dyan sa inyo naka minivan, o di minivan. Kasi ganito lang naman yan, pag marami sa area ninyo yung sasakyan na yun, ibig sabihin yan possible na maraming parts dyan na nabibili at maraming marunong gumawa. Kasi ayun, second hand na to, kumbaga gamit na siya, used na siya, and posible na through time maaabutan na tayo ng mga problema. So dapat ang iisipin natin dyan is magagawa agad o maaayos. Kasi mahirap naman kung ang bibili nating kotse mala disposable. Kumbaga, masiraan lang ng isang component na maliit hindi na maayos kasi walang mabiling piyesa. Kasi ito reminders ko lang sa mga bibili ng second hand or kahit sa mga nakabili ng brand new, iwasan ninyong mag-modified. As much as possible, kung ano yung piyesa na para sa kotse ninyo, yun din yung ilalagay ninyo. Okay lang ang replacement, wag lang modified. Kasi ganun yung nangyayari minsan Halimbawa, nasiraan ng auxiliary fan motor, nag-overheat. Tapos walang mabiling auxiliary fan motor kasi nga hindi common yung kotse. So, anong gagawin? Kukuha ng ibang motor, ilalagay. So ngayon, magbubutas na. Pwedeng masira na yung bracket niya. So ang ending, pag nakabili ka nung original o nung kapareho, hindi mo na mailagay kasi nga sira na yung bracket. So as much as possible sana, yung mga pyesa dapat common. Kumbaga, nabibili dun sa area. Kasi iba-ibang area, iba-iba rin yung pwedeng parts na available So ganun yung pinaka-idea. Pero ngayon sa ngayon, medyo maganda na rin naman kasi sa online, nakaka-order na. Pero syempre, may waiting time, di ba? Kung meron namang malapit dyan ng mga auto shop na nag-i-stock ng mga parts na yun, so okay. Kasi ako personally, naka-experience na rin ako ng ganyan. Yung Hyundai Ion ko before, medyo bago pa. And Ion, hindi siya masyadong common car, So, nasiraan ako nung clutch cable. Unfortunately, yung clutch cable that time is hindi pa ganun ka-available, or sa kasa man available siya pero maghihintay ako ng ilang araw. Now, ang naging option ko is ipinagawa ko siya. So ano nangyari? So dahil nga ginawa lang siya, hindi siya masyado nagtatagal. And buti na lang di tayo umabot doon sa modification, pero kumbaga nagtagal. Ibig sabihin ilang araw din natenga yung kotse kasi nga pina-repair pa. Kung sakali kasing available na yung parts, pabibili ko na kagad in a few minutes o few hours, tapos na yung kotse. So yun yung isang idea, kumbaga yun yung medyo problema rin pag bumibili ng mga brand new na kotse na as in bago yung sasakyan, yung kumbaga wala siyang katulad. Yun, may mga pagkakataon na hirap siyang hanapan ng piyesa, lalo na kung hindi pa common yung kotse. So yun, kung kayo ay bibili ng second hand, yun yung isa sa mga number 1 ninyong i-considered. Dapat yung kotse madaling hanapin ang piyesa. Okay? Kung sakali man, kasi meron mga magbebenta dyan na mura, pero pag nasira, napakahirap ipagawa. May mga ganong kotse, or ganito, kung sakali mang sige, may nagugustuhan talaga kayong kotse at hindi siya common, try nyo munang maghanap ng expert do sa kotse na yun. Kasi usually naman may bawat modelo, bawat brand, may mga expertise din dyan. May mga expert din dyan. Bawa, expert sila sa Toyota, expert sila sa Mitsubishi, or expert sila sa Ford, or sa Suzuki, ganon. Kumbaga yun, tingnan nyo rin yun. And pwede kayo magtanong sa kanila kasi kabisado na nila yan
And possible, alam na din nila kung saan hahanapin yung pyesa. So pwede nyong itanong dun sa kanila kung okay ba to, or pwedeng upahan nyo na lang sila na i-check yung bibili ninyong kotse. Para at least, kung ano man yung problema, mai-evaluate nila yun. Mabibigyan na kayo ng advice kung okay pa bang bilhin sa hindi na okay bilhin. At yun, pag bibili kayo ng kotse na second hand, mag-hire kayo talaga ng mechanic na marunong. May mga services naman ngayon na nag-o-offer na sila talaga ng pag-check up ng kotse. Kaya maganda, magkano lang naman yung bayad doon compared doon sa ilalabas ninyong 100,000, 'di ba? Sisingilin lang naman siguro kayo niyan, baka mga 3,000 to 5,000 depende sa talent ng tao. Tapos i-scan pa yan, i-check up mabuti. Then pag-uusapan ninyo kung worth it ba, i-check yung mga dokumento kung okay ba. Tingin ko sulit yan kung may napupusuan kayong kotse. Siguro yon. So kung bibili man kayo ng second hand na kotse, isa sa mga titignan nyo talaga dyan is yung kondisyon ng sasakyan. Okay, syempre hindi ba nabaha? Kung nabaha yan, medyo minus points na yon. Kumbaga minus amount na yun kagad. Then yung pangalawa natin yan titignan, syempre yung lagay ng makina. Ano ba, yung makina ba ina-overhaul na o hindi pa? Or nabuksan na ba yung transmission o hindi pa? Syempre, mas fresh, mas stock, much better. Then syempre, yung odometer din, titignan din natin kasi yan lang naman yung mga pwede natin pagbasihan kung gaano kagamit yung sasakyan. And mahirap kung tampered. Syempre, baka may mga tinatago na sila, 'di ba? Then yun, isa sa mga inaano nga diyan, yung nakwentuhan namin dati. Isa sa mga titignan mo nga daw diyan is yung radiator cap. So, yung radiator cap, pag tinanggal mo 'yan, dapat ang makikita mo lang is yung coolant lang o yung tubig lang ng coolant. Kung may nakita kayong kakaiba, medyo mag-isip kayo. 'Di ba? Kung hindi na, kumbaga may any mark of oil or ibang kulay, medyo minus points na 'yan. Syempre, wag na nating bibili niyan kasi nga sabi nga, marami namang available na maayos. Ba't ka bibili nung sira? Except ikaw ang marunong gumawa, ikaw ang gagawa, okay lang. Kasi talagang mahahagil mo yung presyo niyon. Pero kung sabihin na nating ipapagawa niyo sa labas 'yan, gagastos kayo diyan. Okay? Kasi may mga ganun din naman na bumibili sila nung kotse na may problema. Then sila na lang yung gumagawa. Kasi nga, sila naman yung labor. Sila din naman yung magme-maintenance. Sila din naman yung bibili ng pyesa. So, mas makakamura sila. Pero dun sa mga hindi marunong sa kotse, huwag kayong bibili ng sira. Kung may nakita kayong isang defect na major, wala na yon, out na yon. Huwag yun ang bilhin. Kasi nga, sabi nga, marami namang maayos. Ba't kayo bibili ng second hand na sira? Okay? Then yun, titignan nyo rin dyan is yung coolant tank, titignan nyo rin dyan yung oil cap, check ninyo kung okay ba, wala ba siyang parang kakaibang kulay, oil lang ba, wala ba mga sludge. So ibig sabihin na may maintain ng maayos. Kung maaari, check nyo rin yung dokumento. Sana marunong kayo tumingin dokumento. Kasi ako, personally, hindi ako masyadong expert sa mga dokumento na yan So siguro ma-check up ko yung kotse, pero dokumento hindi ko pa napag-aaralan. Kaya hindi ko pa alam yan. Then ayun, check nyo rin yung mga natin, yung oil nya, kung may service record, gaano katagal siyang PNM sa kasa. Maganda yan i-evaluate nyo. Syempre, tignan nyo rin ano yung reason, bakit siya binibenta, ano yung reason. Pero minsan ang magandang mga kotse na nabibiling second hand, yung may-ari, may 2 o 3 kotse. Talagang minsan hindi lang talaga naggamit. Yan, common. Yung mga car owner na may multiple car, yun. Minsan papalit-palitan talaga sila, binibenta lang nila talaga. Kumbaga, after 5 years, 6 years, binibenta na nila yung kotse kasi ayaw nila ng sakit ng ulo. Parang ganun lang, okay naman sa kanila yung amount, kaya walang problema. So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards second hand. Good luck sa pagbili ng second hand. Kung may mga additional kayo, comment nyo na lang para at least mabasa din natin. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.